here's the loose toy na re-review natin for today. This one is the Marvel Legends Eternals Crawl. And let's look muna yung kanyang pinaka-details. Yan, ganda din, no? So, gusto ko talaga yung mga figures na may mga malulupet na texture and small details na ganyan. Ang tindi. Yung pagkaka-details sa kanya. Even yung face niya, makita nyo. Ang ganda ng details ng mukha niya. Grabe, ang ganda ng texture niya dyan. Yan po, sa side, sa body niya. And even yung color niya, yung pagka-metallic na mga shading na ginawa sa kanya. Ang ganda, oh. Yellow, then mapapansin mo may green, may brown, purple, na everything blends together. Ang ganda ng result para sa kanya. Ito yung sa likod niya. Grabe, grabe yung details. Ang ganda. Yan, no? Ang ganda ng pagkaka-details sa kanya. Okay, so para sa kanya, articulation, yung head niya is narorotate yan, 360. And may look up siya na ganyan. Ganda ng pagka-look up niya. Look down, ganyan din, ganda. And then, para sa kanyang arms wide open, ayan ang kanyang Creed moment. Yan, kaya din naman niya kahit papano. And then, narorotate niya ng ganyan. Wala siyang any butterfly joints dyan, pero narorotate yung pinaka-bicep niya dyan, which is good. Ang ganda rin ng details na binigay nila doon. And then, yung kanyang elbow bent, double elbow bent, which is good. Ang ganda. And then, next niyan is dito na sa part, sa middle ng arm niya, meron dyan rotation. Kasi pwede mo ma-pop off yan mamaya. Papakita ko sa inyo. Yung kamay niya, pwedeng ma-up ng ganyan and ma-down ng ganyan. Meron din. And of course, na-rotate din niya ang part na yan. Next niyan is dito na sa kanyang abs na kung saan may up siya na ganyan and down na ganyan. Yan. Pwede siya mag-ganyan. And of course, may swivel din and na-rotate yung part na yan. After that, dito na tayo sa kanyang waist na kaya niya naman mag-Van Damme split kahit papano. Yan. Meron din naman. And then, yung kanyang high kick. Pwede na, pwede na. And yung kanyang back kick. Pwede na rin. And then, naro-rotate yan dito sa kanyang thigh part. Next, sa kanyang knees, double jointed din yung knees niya. So, meron siyang bend dyan sa taas ng knees, which is good. And also, dito sa baba ng knees niya, meron din siyang articulation dyan. So, ang ganda ng articulation niya dito sa knees, sa knee area niya. Sa pinakapaan niya, may articulation din, ma-up na ganyan, and then may down na ganyan, which is good. And then, may mga swivel din na konti, and naro-rotate yung part niya dyan. So, kahit loose na ito na na-acquire ko, nakuha ko pa rin naman sa kanya yung mga accessories niya, wherein meron siyang 1, 2, 3, 4. 4 na pirasong accessories niya. Check muna natin tong dalawa dito. Kasi magkakaiba ng itsura. So, parang mga tentacles niya. Wherein ang ganda rin nung details kasi nga, shading nung color niya, purple, dark purple, to black, to gold. So, ang ganda, no? Ang ganda nung pagkaka-effect sa kanya. Ang ganda. Ayan, no? And magkaiba yung korte ng mga tentacles na dito. May itong dalawa is magkaiba, pero tig-single lang. And then, meron siya ditong isa pang piraso na mas madami naman. Ano ang itsura niyan? Mas makapal ito. Tapos puro alikabok pa. Puro alikabok, pambira. Yan, ang ganda rin. Ang ganda nung itsura niya dito. Then itong isa is, dito mas parang makapal yung version naman na to. Pero hiwa-hiwala yan, ha? Hindi siya isang buo. And then, may pagka-soft rubber na siya. So, kung gusto niyo siyang i-display or meron kayo sigurong ilalagay dyan na iba pang figure para kunyari, na-capture niyo sila, help me! Yan, pwede. Kasi hindi naman siya hard plastic and then bendable lahat ng mga tentacles niya dito, which is good. So, ito mga tentacles niya, pwede natin yan ilagay dito sa arms niya. Pop off lang natin yan. Pop off lang din natin itong kabila. And then, pwede natin i-connect yan dito sa kanya. Pop it in. Yan. Medyo matigas lang. Yan. Okay, so, isa-isa. And then, ito namang kabila. Pwede rin dyan. Pop in lang natin yan. Pag ganyan. Yan, no? So, parang sa movie talaga, di ba? Akala mo lang, taga-ano na siya, Resident Evil. Pero, not yet. Kasi ito pa, yung dalawa niya dito sa likod, pwede mo yan ikabit ng ganyan. I think may susundan kang pinaka-peg eh. Yeah, may susundan kang pinaka-peg. Hindi kayo malilito which one. Kasi itong isa may pagka-circle, so dito yon sa kabila. Itong isa walang circle, so dito naman yan.
parang square lang siya. Dito natin siya ikakabit. Paslant ba siya? Yan, paslant nga, paslant. Yan. Yan ang pinakakabitan niya. And then itong kabila. So parang susundan mo lang yung pinaka-shape niya. Kung paano mo siya ikakabit. Yan, pag ganyan naman. Yan. So yan pala ang itsura niya sa likod. Nagmukhang buntot. Anyway, ito na yung pinaka-itsura ni Crow pag nakakabit na lahat ng mga accessories niya. Astig. Ganda rin ha. Ang ganda din and nakakatakot din. Yan. So medyo nakakatakot din dating dito ni Crow pag nakabit mo na lahat ng accessories niya. Ang ganda rin. Now, para sa height ni Crow, ang height niya is around almost 8.5 inches. Mga nasa 8 inches lang siya, pero lagpas ng konti. Maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating KO version ng Marvel Legends Hulk, MCF Doomsday, Viking He-Man, Masterverse yan, yung He-Man yan. And our 3.75 figure from Jurassic World Hammond Collection, Dr. Eddie Sattler. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail a loose Eternals Crow, ang price range niya is around, actually mababa sila. Pwede kayo makakuha niya na around 350 up to 700 pesos lang. There you have it now guys. Ito na ang ating loose toy na Marvel Legends Eternals Crow. And for me, kaya ko lang naman siya kinuha is because unique na look niya dito. Kasi kahit saan mo siya ilagay, babagay talaga siya as villain. Pero dahil din sa mga accessories niya nito, parang dun ako lalong na-encourage na bilhin siya. So just in case na gusto nyo rin kumuha and idagdag itong Crow sa inyong collection, I'm sure babagay at babagay ito. Kasi napaka-astig aesthetically, ang ganda ng paint job sa kanya, and even yung playability niya, ang ganda. So sulit na sulit ako dito sa Crow na to.